Isa ito sa itinuturing na pinaka-importanting pelikula sa Philippine cinema. Sumasalamin sa ating buhay at pananampalataya ang 1982 classic film, Himala. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Umikot ito sa buhay ni Elsa na pinakitaan daw ng mahal na Birheng Maria. Dahilan para dagsain siya at ang kanilang bayan ng mga nangangailangan ng himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Pero alam nyo ba na ang kwento ni Elsa hango pala sa mga totoong pangyayari? Noong dekada 60, naging malaking balita sa buong mundo ang di umano makailang beses na pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa 8 estudyante sa isang malayong isla ng Occidental Mindoro. Ito ang pinaniniwalaang himala sa isla ng Cabra. Mula sa pantalang ito sa Nasugbu, Batangas, 5 oras na naglayag ang aming team patungong Lubang Island. Mula rito, 1 oras na biyahe ang kailangan pang bunuin sakay ng mas maliit na bangka para marating ang isla. Ang Isla Cabra, tahanan ng hindi lalagpas ng 2,000 mga residente. Tahimik ang buhay rito. Mabagal ang takbo ng oras. Meron ditong burol kung saan may nakatindig na 22 feet na rebulto ng Birheng Maria. Sa burol na ito kasi, pinaniniwala ang nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa dalagang nagngangalang Belinda. Si Belinda, malayong kamag-anak ni Caroline. Base sa nabasa niyang aklat, bagay na ikwinento rin daw sa kanya ni Belinda ang di umano'y nangyaring himala noon sa isla. December 6, 1966, nung nagpakita raw kay Belinda ang mahal na Birhen. Kasama raw noon ni Belinda ang kanyang kaibigang si Mercelita. Pauwi sila alas 12 ng tanghali, doon sila kakain sa bahay nila. Pero habang sila'y naglalakad, Napaihi si Belinda. Teka lang, pwede ba mauna ka na? Naiihi kasi ako eh. Doon sa kabilang bakod, walang masyadong dumadaan. nagulat daw si Belinda nung biglang may humawak sa kanyang damit. Isang babaeng nakaputi. Hindi niya maipaliwanag yung puti ng damit. Wala pa siyang nakikita na ganun kaganda. Pero ang unang umano sa kanya yung madre, kasi nga yung damit ay mahaba, puti, may pelo. Sabi po ni Belinda, hindi po natapak sa lupa. Meron din daw itong isinambit. Lumono ka. Sabi ng matatanda, ang ibig sabihin daw po nung turmono ka ay magbigay galang. Ang nakita ni Belinda, agad niyang ipinagbigay alam sa kanilang punong guro na si Juana. Kutob ni Juana ang nagpakita kay Belinda ang Birheng Maria. Inutusan yata ng principal na pumunta doon, bumalik, magdasal kayo at baka sakali mapakita uli si Mama Mary. Kinabukasan, bumalik daw sina Belinda at Mercelita sa burol kasama ang 6 pang mga estudyante at hindi nga sila nabigo. Ayun! Ang Birhen kasi, di umano, muling nagpakita. At nung di umano, tanungin daw ni Belinda ang babae kung siya nga ba ang mahal na Birhen. Sumagot daw po na, yes, nene. Marami ng kasalanan yung mga tao. Kailangan na magbalik loob. Maraming mga estudyante at guro ang dumayo doon para magdasal. Pero ang sumunod na aparisyon daw ni Maria, di umano, si Belinda na lang ang nakasaksi. Pero patuloy pa rin po napaparamdam doon sa 8 bata. Napapakita sa kanila sa panaginip. Ay hindi nga po na ang panibalaan ng mga tao dito. Ay dahil baka mga bata ay nagbibiro laang. Sa kapistahan ng Immaculada Concepcion nung taong yon, inutusan daw si Belinda ng Birhen na magpatayo ng kapilya para sa kanya. Nagbigay rin daw ng petsa ang Birhen kung kailan ulit ito babalik. March 25, 1967. Sa araw naman ng kapistahan,
samahan ng anunsasyon ang kapilya para kay Maria. Pinagtulungang itayo ng mga taga-isla. At nung dumating ang itinakdang araw, tinupad daw ng Birheng Maria ang kanyang ipinangako. Di umano, nagpakitang araw ito. Si Belinda, tinanong daw si Maria kung sino siya. Ang sagot po ay, ako ang Immaculada Concepcion. Ang Birheng Maria, meron daw bagong misyon para sa 8 estudyante, ang manggamot ng mga may sakit. Ang balita tungkol sa di umano aparisyon sa Isla Cabra at ang panggagamot ni na Belinda nakarating ng Maynila hanggang dumagsa na nga sa isla ang mga dayo para magdasal at magpagamot. Bagay na nasaksihan daw noon ng 98 anyos na tiga-isla na si Lola Delia. Ay maraming tao nadala dito ng may hinihimatay. Ay siksikan ng simbahan. Ang siya raw naging inspirasyon ng pambansang alagad ng sining na si Ricky Lee nung isinulat niya ang pelikulang Himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! I think isa doon sinulat ni Pete Lacaba. Nagsimula ako mag-research tungkol sa kanya and then may nakita kong makapal na libro, Apparitions of Cabra Islet. I decided na i-fictionalize rather than doing a documentary kasi fiction naman yung forte ko at that time. Samantala, natigil lang daw ang pagdagsa ng mga mananampalataya sa Isla Cabra nung isinailalim na sa martial law ang Pilipinas taong 1972. Pero ang pagpapala at ang di mano'y pagpapakita ng Birhen, damang-dama pa rin daw ng mga tiga-isla. Nung nagkasakit daw sa pag-iisip ang anak ni Ellen na si Roberto, sa mahal na Birhen daw siya kumapit. Naman wala akong ginawa dito sa burol, kundi umaga, hapon, kahit na gabi narito ako, nagdadasal ako na, sana Mama Mary, tulungan mo ang anak ko. Gumaling. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan daw ng kanyang pagrorosaryo, May nakita akong butil-butil na puti, parang usok na bilog. Ano kaya kako ito? Tumingila ako, ganun. Naku, nakita ko si Mama Mary. Ito, nakita ko. Ako lang nakakita. Mula noon, dasal pa rin ako ng dasal. at makalipas daw ang 6 na buwan, tuluyan siyang gumaling. Talon ng talon ako sa Mama Mary, salamat sa Diyos. Pinakinggan mo ang panalangin ko. At kahit lumipas na raw ang ilang dekada, mula nung huling nagpakita sa kanya ang Birheng Maria, patuloy pa rin daw na dinidinig ang kanyang dasal. Taong 2017, aksidenteng nadulas si Ellen. Ito, tuhod. Talagang basag siya, oh. Kinailangan siyang operahan at ang gastos umabot daw ng 100,000 pesos. Ang problema ni Ellen noon, saang kamay ng Diyos kukunin ang pambayad. Pero nung araw ng kanyang operasyon, may isang babae raw na bumulong sa kanya. Sabi sa akin, Nanay, huwag mo nang ipa-opera. Gamot na lang pag sumakit. Ha? Sabi ko, sino yun? Tayo ko, makalakad na ako. Di na ako pinapo. Hanggang ngayon, kita mo yan. Basag yan, wala yan. Pinaghimalaan ako. Himala, ba't ako nakalakad? Nagkakaroon sila ng placebo effect kung saan hindi nila masyadong nararamdaman yung pain doon sa affected area dahil nga sa kanilang malakas na pananampalataya sa Diyos. Si Mirna naman na taga Isla Cabra rin, nagkaroon daw ng problema sa kanyang matres. Ako po ay nag-bleeding ng 3 months. Gawa noong nagkamayroon ako ng parang butlig-butlig sa matres. Dahil kapos at walang pang-opera, ipinasa Diyos na lang daw niya ang kanyang karamdaman. Mama Mary, Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Kung bibigyan pa ninyo ako ng panibagong buhay, adi salamat po sa inyo. Hanggang isang araw, Napanaginip ko siya. Parang hinipo niya ako. Wala na po yung uoperahin sa akin kahit anong gawing eksamin. Hindi na makita ng doktor ano raw ininom kong gamot. Sabi ko, wala po. Hindi po ako nawawala ng pag-asa ng Mama Mira inaalis sa amin. Ang asa po namin, talagang lagi siyang nandito sa Isla ng Cabra. Hindi ito madalas nangyayari, pero posible. Maaari meron siyang physiologic change sa katawan na nangyari tulad ng pagiging menopause. Pangalawa, pwede meron siyang lifestyle changes na ginawa o meron siyang natural remedies na sinubukan. Walang official statement ang Vatican kasi nang huling-huli na sinasabing valid yung appearances. Pero ano ibig sabihin yan? Kasi nasa
pananampalataya naman ng mga tao yun. Kung yun ang kinikilala nila, yun. Mahirap naman sabihin hindi nakita kung nakita ng mga kabataan. Meron talaga mga investigasyon, hindi lang ang natuloy. Kung merong gusto magpurso, ano na ba naging development sa area? Nag-appear bang muli? Meron bang ibang mga gumaling o natulungan dahil dyan? Daan taon pa binibilang para ma-prove lang isang miracle. So ito mahalaga dahil pinapakita nga muli na ang Diyos lang talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat at patuloy siyang gumagabay sa atin at nagpapadala ng mga milagro. Sinubukan din naming hanapin sina Belinda at ang iba pang mga estudyante na kasama noong pinakitaan di umano ng mahal na birhen. 7 sa mga ito, kabilang na si Belinda, buhay pa pero tumanggi silang magpa-interview. Ayon sa aming pananaliksik, si Belinda, 69 anyos na ngayon, nagkapamilya na rito sa Maynila. Gayun din, ang 5 pa niyang mga kaklase na kanya ring mga pinsan. Ang isa naman sa mga magkakaklase na pinakitaan din di umano ng Birheng Maria, naninirahan na sa Australia. Matagal po silang hindi bumalik, hindi ko sila nakikita. Pero dito lang before pandemic, parang nagsimula silang bumalik. How sad and unfortunate, hindi ko nalaman yun. Siguro she kept quiet din out of respect. And I sympathize, naintindihan ko yung posibleng hirap noon. Ang laking nang naitulong na inspirasyon ang nangyari sa kanya sa ginawa kong himala. And it will be unfair na mag-suffer siya ganong consequences. Bilang pag-alala sa napakahalagang kabanatang yon sa kanilang isla, tuwing March 25, ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Birheng Maria. Ang mga residente, nagdaos ng misa sa kapilya. Sa araw ding yon, naabutan ng aming team na nagdadasal sa simbahan si Belinda. Ay siyang igagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Nanguna rin siya sa prosesyon sa imahe ng mahal na birhen. Sinubukan ulit ng aming team na siya'y makapanayam, pero tumanggi pa rin siya. Hawag po silang makakalimot tumawag sa ating Panginoon. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang magliligtas sa sarili natin. Sa puso natin yung totoong himala. Wala sa labas na panggagalingan. Totoo man o hindi na nagpakita sa Isla Cabra noong dekada 60 ang Birheng Maria, ang pananatili ng kanilang pananampalataya makalipas ang ilang dekada, maituturing din na isang himala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.